Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persia, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito: Niloob ng Panginoon, ng Diyos ng Kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni na Huda at Benjamin, ang mga saserdote at mga Levita, at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila ay tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Nung ako ay estudyante sa isang Catholic na elementary school, isang buwan ng Oktubre, lahat kami binigyan ng sobre para sa Mission Sunday fundraising. Ang sabi ng guro ay humingi sa mga magulang at kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit imbes na lumapit sa magulang ay una akong pumatok sa kapitbahay. Nasa totoo lang ay hindi ko masyadong kilala. Pagkaabot ko ng sobre, nag-usap sandali ang may bahay at ang kanyang asawa bago isinoli ang sobre sa akin na may lamang pera. Ang hindi ko alam at hindi na-realize hanggang mas matanda na ako ay hindi pala Katoliko ang mga kapitbahay namin na iyon. Ganun pa man, sila ay mga tagasunod din ni Kristo at ibig din nilang ipalaganap ang Ebanghelyo. Ngayon, iginagalang ko ang mga kapatid nating mga Kristiyano na handang-handang tumulong sa mga nangangailangan, katulad ng LDS na may mga bodega ng relief goods para sa mga biktima ng kalamidad, o ng Save the Children na 40 taon na sa Pilipinas at marami nang natulungan na mga mahihirap na bata. Manalangin tayo. Diyos Ama, salamat sa iyong mga anak, Kristiyano man o hindi, Katoliko man o hindi, na nagbigay ng kanilang oras, talino at kayamanan upang lumaganap ang iyong kaharian, habang inaabangan natin ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.